Kabanata 6511-6515. Siyempre wala kang kinalaman sa akin, kuya, ikaw ang ulo. Hunt family. Nagsalita si Xiaoyan Hunt sa kakaibang paraan. Gayunpaman, ikaw, family head, ay nag-aalaga sa ating matandang ginang, paano ito? Hindi mo ba sisisihin at magre-resign? Malamig na sinabi ni Aaron Hunt, huwag kang mag-alala, kahit na ako, si Aaron Hunt, ang sisihin at magbitiw, hindi ito sa iyo, Xiaoyan Hunt. Tumigil ka sa pangangarap. Bahagyang kumaibot ang sulok ng bibig ni Xiaoyan Hunt, at may sasabihin pa sana siya. Ngunit sa pagkakataong ito, nakita niya ang isang matandang lalaki na may uban na lumabas sa silid, at malamig na sinabi, tama na. Ang iyong ina ay nakahiga pa rin at walang malay. Ang ingay niyo dito ngayon, ano ba? Kahit na ang matanda ay hindi pinansin ang mga gawain sa mundo sa loob ng maraming taon. Gayunpaman, huwag sabihin na ang matanda ay walang pakialam sa mga gawain. Ang mga Hunt, nang makita ang matandang ito, naningkit ang mga mata ni Aaron Hunt, at humakbang siya para sumaludo at sinabing, pare, naiintindihan ko. Nang makita ang ugali ni Aaron Hunt, tumingin muli ang matanda kay Xiaoyan Hunt at sa iba pa, at sinabing, pare-pareho lang kayo. Kahit alam kong may malasakit ka sa nanay mo, huwag mong kalimutan ang pagkatao mo. Ang iyong panganay na kapatid ay ang pinuno ng Hunt family. Kailangan mong magkaroon ng kinakailangang paggalang, maunawaan. Napayuko si Xiaoyan Hunt at ang iba pa nang marinig nila ang mga salitang, pare, naiintindihan namin. Lahat sila ay sumigaw ng salitang, ama, ng napakalakas, na para bang gusto nilang sabihin sa iba ng malinaw na lahat sila ay qualified na maging family masters. Tay, ano pong problema ni mama? Tumigil si Aaron Hunt sa pakikipag-usap sa ibang tao, mabilis na nagsalita si Hunt. Inimbitahan ko si Harvey York na nakalutas sa problema noong nakaraan. Kung matulungan niya si nanay minsan, matutulungan niya ulit siya. Ayan, nasa puso ko na. Tumango ang matanda, at pagkatapos na masulyapan si Harvey York, isang bakas ng hindi pagsang-ayon ang lumitaw sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Tila, naramdaman niya na si Harvey York ay walang buhok sa kanyang bibig at walang magawa ng maayos. Hindi niya akalain na kaya pala talaga ni Harvey York, at last time, malamang pas ang bulag ang nakatama ng patay na daga. Nang makita ang ugali ng matanda, mukhang walang pakialam si Harvey York at walang sinabi. Sa halip, nagtago si Rachel Hunt sa kanyang likuran at sinabi sa mahinang boses, Young Master York, huwag kang magalit, ito ang aking lolo. Sanmin Hunt, palagi siyang masama ang ugali. Naglilinang siya ng husto. Shaoxi Mountain sa lahat ng oras na ito, ngunit ang masamang ugali ay hindi nagbabago. Pero lagi siyang outspoken at walang masamang intensyon, kaya huwag mong isapuso ang sinasabi niya. Nang marinig ang paliwanag ni Rachel Hunt, bahagyang tumango si Harvey York. Sa kabilang banda, si Xiaoyan Hunt, na nasa gilid, ay napangiti nang marinig niya ito, at sinabing, Rachel, ano ang sinasabi mo? Sinasabi mo bang prangka ang lolo mo at walang masamang intensyon? Ano, iuulong mo ba itong manloloko? Speaking of which, hindi ko nga alam kung anong klaseng utak meron kayong dalawa. Kahit niloloko ka, dapat niloloko ka ng matandang yar, diba? Ngayon ang isang batang sinungaling ay maaaring pumunta dito ng basta-basta, at maaari kanyang lokohin. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, sa pagkakataong ito, espesyal kong inimbitahan si Liu. Tiangang, Master Liu, lumabas ka muli sa bundok. Hanggat nandyan ang Master, anumang problema ay maaaring malutas. Ang tinatawag na Harvey York na natagpuan mo, Master York. Hayaan mo siya, hanggang sa kaya niya. Nang marinig ang mga salita ni Xiaoyan Hunt, ang iba pang direktang inapo ng Hunt family ay tumitig din kay Harvey York, na may halatang pagkasuklam sa kanilang mga mata. Nang marinig ang mga salita ni Xiaoyan Hunt, napabuntong hininga si Rachel Hunt, at nagsabi, kung talagang may kakayahan ang master na si Liu Tiangang na sinasabi mo, hindi mangyayari ang ganoong bagay ngayon. Nang marinig ang mga salita ni Rachel Hunt, bago ibinuka ni Xiaoyan Hunt ang kanyang bibig, nagdilim ang ekspresyon ni Sanmin Hunt, Rachel, maaari kang kumain ng walang ingat, ngunit hindi ka makapagsalita ng walang ingat. Ang lahi ni Master Liu ay nagsilbi sa maharlikang pamilya ng dinastiyang Song. Buwan sa daan-daang taon, kahit sa Bray Dynasty, sa ating bansa, napakaranggal ng kanyang katayuan.
Ang mga ordinaryong tao ay hindi gustong mag-imbita ng kanilang mga bloodline. Sa pagkakataong ito, gumawa si Master Liu ng exception para sa Hunt family. Waltzing kami sa pangalawang pagkakataon. Hindi ka nagpapasalamat kay Ama, at ikaw ay kumikilos na parang kontrabida sa likod mo. It's fine this time, and next time, ikaw na mismo ang kumuha ng family law. Nang marinig ang mga salita ni Sunmin Hunt, matagumpay ding sinabi ni Xiaoyan Hunt, tama, si Master Liu ay isang bagay na maaari mong itanong, isang maliit na giri. Alam mo kung ano ang umutot. Ako ang tito mo. Mas maraming asin ang kinakain ko kaysa sa kanin mo. Ano ba ang pinagkukunwari mo sa harapan ko? Si Rachel Hunt ay hindi nang ahas na suwayan si Sunmin Hunt, ngunit tinukso siya ni Xiaoyan Hunt. Ngumuso siya sa oras na ito at sinabi, kumain ka ng maraming asin, ikaw ay walang galang, ang iyong bibig ay hindi malinis, nakalimutan mo. Pagdaragdag ng yodo sa asin na kinakain mo. Na-snap, humakbang si Xiaoyan Hunt at sinampal ang mukha ni Rachel Hunt gamit ang likod ng kanyang kamay. Paano ka nakikipag-usap sa mga matatanda? Sa sobrang bastos sa harap ng lolo mo, akala ko babaliktarin mo ang mundo. Ikaw, nagalit din si Rachel Hunt, bilang isa sa 3 anak na babae ng Hunt family, palagi siyang pinapahalagahan. Bakit siya sinampal ngayon? Nang malapit nang sumugod si Rachel Hunt upang labanan si Xiaoyan Hunt, sa sandaling ito, ang pinto sa likod bahay ay biglang itinulak ng may langit-ngit. Kaagad pagkatapos, lumabas ang isang mukhang duwende na matandang may balbas na nasa likod ang mga kamay. Sa kanyang baywang ay isang espada na gawa sa 5 tala ng mga emperador, at ang dilaw na Amerikana sa kanyang katawan ay natatakpan ng mga rune mula sa aklat ng mga pagbabago. Higit pa rito, mayroon siyang mahinang amoy ng nasusunog na insenso, na hindi niya makilala kahit anong mangyari. Tiningnan niya ito, na parang isang tunay na matangkad na lalaki. Malinaw, ang taong ito ay si Liu Tiangang ni Master Liu. Ang hitsura ni Liu Tiangang ay nakakuha ng atensyon ng mga manunood. Sa sandaling ito, inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likod, umubo, at sinabing, Old Hunt, buti na lang hindi nakakahiya sa buhay mo. Pansandali kong pinigilan ang masamang espiritu sa katawan ng matandang ginang. Magiging maayos din ito sa hinaharap, huwag mag-alala. Ang mga ekspresyon ng iba ay nakaka-relax nang marinig ang mga salita, ngunit sinamantala ni Harvey York ang pagkakataon na kagatin ang kanyang mga daliri, may kaunting dugo na tumulong sa gitna ng kanyang noo, at pagkatapos ay dulang siya sa nakabukas na pinto, nagbago ang kanyang mukha, bahagya. Master Liu, ang Hunt family ay lubos na nagpapasalamat sa iyo sa pagkakataong ito. Sa oras na ito, dinala ni Xiaoyan Hunt ang isang grupo ng mga babaeng Hunt sa harapan, at ngumiti ng matamis kay Liu Tiangang. Kung wala ka, Master Liu, na hindi pinansin ang Nundul Entry Rule, at determinadong dumating para tulungan kaming lutasin ang problema, hindi namin alam ni Hunt kung ano ang gagawin. Habang nagsasalita, si Xiaoyan Hunt ay sumulyap kay Eren Hunt ng matagumpay, at sinabing, Brother, dahil ang ganitong eksperto ay handang pumunta sa aming Hunt family ng mas madalas, dapat mo siyang alagaan. Huwag mong hayaang pumunta dito ang basurang may lihim na motibo para ipahiya ang sarili mo, understand? Bahagyang sumimangot si Eren Hunt, ngunit ngumiti pa rin, humakbang pasulong at sinabing, Salamat Master Liu. Sa una, mas naniniwala si Eren Hunt kay Harvey York. Ngunit ngayong dumating na si Liu Tiangang at inayos ang mga bagay-bagay, bilang pinuno ng Hunt family, kailangan niyang ipakita kay Liu Tiangang ang paggalang sa emosyonal at makatwiran. Pagkatapos ng lahat, sa pagkakataong ito, ang lahat ng matatandang miyembro ng Hunt family ay manhid sa isang bahagi ng kanilang mga katawan, na tiyak na hindi isang maliit na bagay. Kung bumagsak ang lahat, ang Hunt family ay kalahating tapos na. Nang makita ang pagbabago ng ugali ni Eren Hunt sa kanya, si Liu Tiangang ay ngumiti ng mapayapa sa oras na ito, at sinabing, si Master Tang ay magalang. Ang aking ama at ako ay matandang magkaibigan. Noon pa lang, naimbitahan ako sa Hunt family para magpalad. Feng Shui. Sa kasalukuyan, ang katawan ni Mrs. Hunt ay may problema, at usap-usapan sa labas ng mundo na ito ay sanhi ng isang hindi epektibong paraan ng pagbabago ng Feng Shui. Dahil sa emosyon at dahilan, para sa sarili ko man o para ang pamilya ng Hunt, kailangan kong pumunta sa paglalakbay na ito. Gayunpaman, bagamat huli na para sabihin ang mga bagay na ito ngayon,
nararamdaman ko pa rin na dapat kong sabihin ang totoo, upang hindi maintindihan ni Mr. Hunt. Sa pagsasalita tungkol dito, inilagay ni Liu Tiangang ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at sinabing may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha, kung pag-uusapan, ang ating kadugo ay naipasa sa daan-daang taon. Hindi ako nangangahas na sabihin na ako ay walang talo at walang kapantay sa mundo, ngunit ang ating kadugo ay nagsasabi na tayo ay pangalawa sa mundo ng Feng Shui. Walang sino man ang dapat maglakas loob na sabihin na tayo ang una. Kaya, maaari akong sumumpa sa langit at sabihin sa iyo iyon. Ang Feng Shui na pinalitan ko kanina ay ayos lang. Orihinal, ang Feng Shui ng iyong Hunt family ay ang maalamat na pagbabago ng isda at dragon. Pagkatapos ng aking pagbabago, family Feng Shui, ang Hunt ay naging pool ng dragon at yungib ng tigre. Mula ngayon, magbubunga na lang ng mas maraming talento ang Hunt family mo. Aaron Hunt has a genuine expression on his face. After he glanced at Harvey York calmly, he continued to ask, "Then Ken asked, Sir, what happened?" Sa likod ng kanyang mga kamay, sinabi ni Liu Tiangang, "Noong nasa loob pa lang ako, binilang ko sa aking mga daliri, at nakita ko na si Madam. Ang matandang bastard na iyon ay gustong pumunta sa mga templo kamakailan, hindi ba? At karamihan sa kanila ay pumasok sa mga sinaunang templo na hindi naayos sa loob ng maraming taon. Alam kong mabait ang matandang matriarch, at malamang na gustong i-renovate ang sinaunang templo. Ngunit may mga masasamang espiritu na nagtatago sa mga ligaw na templo sa malalayong nayon. Hindi mahalaga kung umalis ang matandang ginang, ngunit nakaakit ito ng ilang masasamang espiritu. Mabuti kung ang ilang mga kabataang lalaki at maliliit na babae ay pisikal na malakas at may malakas na enerhiya. Ngunit ang matandang matriarch ay matanda na at mahina na. Pagkatapos na madaliin ng mga masasamang bagay na ito, natural na siya ay nasa mahinang kalusugan. Bukod dito, ang old madam na iyon ang orihinal na pangunahing prioridad ng Hunt family. Kung nasa estado ang old madam, maaapektuhan nito ang Feng Shui Bureau sa Longtan at Tiger Cave, na hindi pa ganap na nabuo. Natural, maaapektuhan ka rin. Ang saloobin ni Liu Tiangang kay Jiang Shan ay natigilan sa lahat. Naiintindihan ko. Walang imek si Aaron Hunt, ngunit biglang natauhan ang kanyang ama na si Sanmin Hunt. Asawa, pumunta nga sa ligaw na templo sa likod ng bundok na matagal nang nasira. No wonder may ganoong sitwasyon. Ngayon ang sitwasyong ito, Master Liu, mayroon ka bang paraan para ganap na malutas ito? Simple, si Liu Tiangang ay may parang diwata na ekspresyon sa kanyang mukha. Para sa sinumang iba pa, ang sitwasyong ito ay napakahirap. Ngunit para sa akin, Liu Tiangang, ito ay 1,000 beses na mas madali kaysa sa pag-inom ng tubig. Pagkatapos kong magpahinga saglit, kikilos na naman ako. Natural, masisira ko ang ugat ng problemang ito, at gagawin din itong ganap na bago ang weather pattern ng Hunt Family Palace. Lahat, huwag mag-alala, hanggat na-resolve ang usapin ng matandang ginang, natural na pupunta ang aking Divine Master sa likod ng bundok ng Hunt Family sa Wolsing para malaman. Kapag pinatahimik ng aking makalangit na Panginoon ang mga bagay-bagay, natural na wala kang dapat ipag-alala. Sa pagsasalita tungkol dito, ang ekspresyon ni Liu Tiangang ay lalong naging parang diwata. Napangiti si Sanmin Hunt sa oras na ito, at nangako, Master Liu, bagaman hindi na ako ang pinuno ng Hunt family sa Wolsing. Pero maipapangako ko pa rin sa iyo. Hanggat ganap na niresolve ang mga usapin ng ating Hunt family, mula ngayon, ikaw na si Master Liu ang magiging pinarangalan na bisita ng ating Hunt family. Pera, kapangyarihan at lahat ng iba pa, kahit anong gusto mo, ibibigay namin kay Hunt. Obviously, alam din ni Sanmin Hunt na seryoso ang usaping ito sa ngayon, basta't mareresolba ng maayos ang krisis na ito, kahit anong presyo ang ibinayad niya, sulit ito. Nakita ni Aaron Hunt na kalmado si Liu Tiangang sa mga oras na ito, kaya hindi na siya nagsalita pa. Kasabay nito, sinulyapan niya si Rachel Hunt, na sinenyasan itong huwag magsalita ng walang kaparirikan. Ibinuka ni Rachel Hunt ang kanyang mga labi sa sama ng loob, ngunit sa huli ay wala ring sinabi. Kasabay nito, nang makita sina Aaron Hunt at Rachel Hunt na parehong umamin sa kanilang kaduwagan, ngumiti si Xiaoyan Hunt ng nakakaloko. At sinabi, Ama, kapatid, huwag kang mag-alala, kasama si Master Liu dito, pamilya. Ang ating Hunt ay dapat kasing matatag ng Mount Tai.
Tsaka may mga taong hindi nakakaintindi, mas mabuting pakawalan na siya. It's a eyesore here. Kung maapektuhan ang performance ni Master Liu sa hinaharap, sino ang mananagot? Bahagyang napakunot ang noo ni Aaron Hunt, sa wakas ay niyaya na niya si Harvey York dito, baka gusto na niya itong paalisan ngayon. At bahagyang sumimangot si Rachel Hunt, at dahan-daang sinabi, Xiaoyan. Hunt, sino ang tinatawag mong nagdadala ng kasamaan? Inimbitahan ko si Master York. Kung wala siya sa pamumuno, hindi ako magaan. Nakataas ang kilay ni Xiaoyan Hunt, Rachel Hunt, joke. Anong klaseng nilalaro mo? Master York ang tawag sa iyo. Kahit ilang beses mong makita, malinaw na manloloko ka, okay. Sinasabi mo pa rin na walang katangahang mag-alala sa kanya. Higit pa rito, alam mo rin ang sitwasyon ni Old Madam. Namanhid ang buong katawan niya, at ngayon ay medyo nahirapan siyang gumaling, at nakatulog ng mahimbing. Nagdala ka ng hindi magandang tingnan na sinungaling dito. Kung magagalit siya sa kanyang mga magulang, sino ang mananagot? Espesyal ang sitwasyon ngayon, tinatamad akong makipagtalo sa iyo. Pero huwag ka na lang maghanap ng gulo. Dalhin mo itong sinungaling, bigyan mo siya ng 1,000 o ilang daang dolyar. Kung walang pera, ibibigay ko. Habang nagsasalita, si Xiaoyan Hunt ay naglabas ng isang stack ng pulang banknotes mula sa kanyang bag, at direktang itinapon ang mga ito kay Harvey York. Si Harvey York ay mukhang walang malasakit at walang pakialam. Ngunit natakot si Rachel Hunt na magalit si Harvey York, kaya nilinggan niya ang kanyang ulo. Aaron Hunt at sinabing, Itay, alam mo ang mga kakayahan ni Master York. Kung pakakawalan mo talaga ngayon, huli na para magsisi sandali. So ano? Sa oras na ito, si Liu Tiang ang humakbang pasulong at walang pakialam na nagsalita habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Tinignan niya si Harvey York nang may pang-aasar, sabay sulyap kay Rachel Hunt, puno ng panunuya ang mga mata. Malinaw, alam niya na ang sinabi ni Rachel Hunt ay hindi niya magagawa, ngunit iyon ay Harvey York Shing. Ibig sabihin, sa mata ni Rachel Hunt, siya, si Liu Tiangang, ay hindi kasing galing ng manloloko. Master Hunt, I swear on the name of our bloodline today. Ako lang ang makakalutas sa mga problema ng Hunt family sa Wolsing. Huminto si Liu Tiangang. Siyempre, kung ang isang tao sa Hunt family mo sa Wolsing ay hindi naniniwala sa akin, oo. Hayaan ang iba na lutisin ang problemang ito ng direkta. At mag-iimpake na ako at aalis na. At saka, simula ngayon, hindi na magiging bahagi ang ating bloodline. Ang Hunt family mo, lahat, gawin mo ito para sa iyong sarili. Habang nagsasalita, si Liu Tiangang ay mukhang malungkot na parang nyebe. Malinaw, pinilit niya ang palasyo ni Hunt sa Wolsing. Kung may naniniwala pa rin sa mga salita ni Harvey York sa Hunt family sa Wolsing, wala na siya. Sila ay mayabang at marangal sa linya ng Qin Chanjian. Siya ang isang feng shui master, isa sa Wolsing, hindi sa pagpapasabog nito, kundi sa tunay na kakayahan. Sino ba naman ang maglakas loob na tanungin siya, ang hirap pakisamahan? Aaron, hayaan mong alisin ng anak mo ang sinungaling dito. Bago pa makapagsalita si Aaron Hunt ay nanlaki ang mga mata ni Sunmin Hunt. Kung masama ang pakiramdam ni Master Liu, kung talagang tumalikod siya at aalis. Sa oras na iyon, magsisisi ang Hunt family natin sa huli. Naintindihan mo na ba? Si Xiaoyan Hunt ay tumitig kay Harvey York at sinabing, Binata, alam ko na sa huling pagkakataong nakilala ng isang bulag na pusa ang isang patay na daga, minsan mong nailigtas ang matandang ginang na iyon. Ngunit ang mga kabataan ay gumagawa ng mga bagay sa lupa. Natatakot ako na hindi ito gagana sa swerte. Kung alam mo ang kaunti tungkol sa lalim at pasulong at paatros, dapat mo na ngayong maunawaan na wala kang ibang paraan upang pumunta kundi lumabas. Gusto mo bang pumunta mag-isa, o tanungin ko? Security para paalisin ka. Nang marinig ang mga salita ni Sunmin Hunt at Xiaoyan Hunt, nakaramdam ng kahihiyan sina Aaron Hunt at Rachel Hunt na mag-ama. Naniwala sila kay Harvey York. Ngunit sa paghusga mula sa kasalukuyang sitwasyon ng Harvey York at Liu Tiangang na nakikipagkumpetensya sa isa't isa, malinaw na si Liu Tiangang ay mukhang master ng mundo. Maliban na lang kung si Harvey York ang nagkusa na ipakita ang kanyang mga kakayahan, kung hindi na matutulungan ni Aaron Hunt at ng dalawa si Harvey York. Noong una ay ayaw ni Harvey York na bigyang pansin ang mga taong ito,
Ngunit nang makita ang galaw ng mga taong ito na itinutulak ang kanilang mga ilong sa kanilang mga mukha, napangiti si Harvey York, humakbang pasulong na nasa likod ang kanyang mga kamay, at mahinang nagsabi, ang sitwasyon ng matandang ginang ay hindi naman sanhi ng krimen. Dito lang. Nasa ilalim siya ng kakaibang sumpa. May gustong atakihin si Hunt at magdulot ng kaguluhan sa loob ng Hunt, kaya pinili ko sa pagkakataong ito na umatake. Tungkol kay Master Liu, inaamin ko na may kakayahan ka, at ginamit mo nga ang Feng Shui para pansamantalang sugpuin ang pagbabago sa sitwasyon ni Old Madam. Ngunit ang problema ay ang sitwasyon ngayon ni Old Madam ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Kung hindi mo aalisin ang sumpa sa katawan ni Old Madam sa lalong madaling panahon, pagkatapos ng 6 na oras, aatake na naman si Old Madam. At sa pagkakataong ito, makakahawa na ang sumpa sa kanyang katawan. Ang sinumang mahawakan nito ay manhid at babagsak sa lupa, at ang sakit ay hindi na matitiis. Ang mga salita ay dumating sa puntong ito, maniwala ka o hindi, ikaw ang bahala. Malamig na ngumiti si Liu Tiangang nang marinig niya ang mga salitang iyon, at sinabing, Curse! May umatake sa Hunt family. Bata, tumigil ka sa pagsasalita ng kalokohan. Kung talagang sumpa, hindi ba makikita ng matanda? Mas maraming tulay ang tinawid ng matandang iyon kaysa sa iyo. Gaya mo, gusto mo pa bang turuan ng leksyon ng matanda? Bahagyang sinabi ni Harvey York, sa ganitong paraan, ang mga tulay na tinawid mo ay mga sirang tulay, tama.